Hi guys, good morning. So, kaka-out ko lang kanina sa work and may pupuntahan kami ngayon na titingnan sana namin na deal. Hindi ko alam kung anong kalalabasan. Direct seller at siguro pasyalan din namin yung isang offer nung nakausap kong dealership kasi we are planning to get a SUV. No, minsan pa sana kami naghahanap nung bago pa mag New Year, wala akong makitang magandang deal. Pero ngayon may mga nakita akong pasok sa budget. Ang plano ko kasi talaga ay yung cash na. Ayoko nang may binabayaran ako monthly. Gusto ko yung may peace of mind na alam niyo naman ang sitwasyon natin dito sa Canada. Minsan hindi mo inaasahan, biglang mawalan tayo ng work. Lalo pat alam niyo naman yung history ng work namin sa farm, na nung mga nakaraan 2024 na muntika na kaming humanap ng ibang trabaho. So ayoko nang may obligasyon ako monthly. Gusto ko yung may peace of mind ako na kung sakaling mawalan tayo ng trabaho or babakante tayo ng ilang buwan, wala tayong binabayaran. Insurance lang. So bakit ko nga pala naisipang maghanap ng SUV? Kasi nahassle na rin ako na pag out ko, kinukulang kami sa sasakyan talaga. Kasi minsan hindi pasok sa schedule, minsan nasa work ako, out si Mrs. magta-taxi. It's about time na talagang kumuha na kami ng another car. And then naka-schedule na rin naman yung anak ko sa road test. And thank you nga pala kay Kuya Marlon. Maraming salamat kasi si Kuya Marlon nga pala doon sa mga naghahanap ng legit na driving instructor dito sa BC. Dito siya located sa Suri. So ilalagay ko na lang dito sa screen, Cruising Driving School. So sa mga naghahanap ng driving instructor, pwede nyo pong kontakin itong number na nasa screen. Napakabait po nito. Masasabi ko na sa inyo, highly recommended ko to na driving instructor. Maulan pa. Nagdala na lang ako ng jacket. Malapit lang naman yung pupuntahan namin. Sana maging okay yung deal kasi sabi niya sa akin, i-check mo muna yung unit, then saka tayo magtawaran. So may savings naman tayo. Plano ko talaga i-fully paid na in cash yung sasakyan kaysa mag dealership. Pero kung pag talagang wala talaga, hanap tayo ng deal na maganda-ganda, yung tipong below 1 year or basta yung kaya nating tapusin ng ayoko nga kasi nang may hinuhulugan ako na na matagal. Kasi alam niyo naman tayo, ever since sa mga matatagal na nating followers, na priority ko talaga is savings. Kasi hindi natin alam ang sitwasyon dito sa Canada, pabago-bago. And if ever, kung halimbawa, lumabas yung inaantay nating application, so meron kaming pang down ng bahay. Kaya nga na lagi ko sinasabi sa inyo, we are always prepared. Yang mag-ina ko, in-ready ko na yan. Sabi ko sa kanila, enjoy nyo lang yung buhay natin dito. Kung ano naman yung kapalaran natin, kung dito sa Canada or sa Pilipinas, at least may savings tayo, uuwi tayo nang hindi tayo luhaan. Ngayon, kung ipagkaloob naman ni Lord na dito tayo mag-i-stay, so we are planning to sell yung properties namin sa Pilipinas para ipang down ng bahay dito para hindi na kami nagre-renta. Yan, so excited na din sila na makita yung titingnan namin unit. Kagabi pa namin tinitingnan yon, kachat ko na rin yung may-ari. 5 minutes away lang naman dito. Pero kapag hindi nagkasundo sa deal, may ilan pa kaming pupuntahan na mas pasok sa budget. Pero ang pinakang number 1 na preferred talaga namin is itong Honda CR-V na una naming pupuntahan. Parang ito yun. I think ito na yun. Ito yun, di ba? Parang ito na nga, di ba? Ito na ata, guys. Tatabihan ko ng parking. I think ito na yung titingnan namin sa sasakyan. So mali kami, hindi pala yun. Kasi akala namin, ito, white kasi din na CR-V yun. Pero mali pala. Pinatsaglit lang bunso. So antay lang kami dito kasi hindi pa nagre-reply. So Honda CR-V na white. Mas modelo to itong nasa tabi namin. Kasi gusto ko talaga is white. So inaantay lang namin mag-reply kasi dito yung usapan namin ng meet up. And then ito check namin.
Siguro kaya dito siya nakapag-meet kasi may mga insurance na rin dito eh. So, let's see. Antayin na lang natin guys. No. No. So, check ko kung nasan siya dito. Kasi dito siya nakipag-meet. So, possible dito din siya naka-park. Or dito siya nagwo-work. So, wala pa akong ibang makita. Kala ko talaga ito. Kung malapitan ko ay hindi pala masyadong modelo to. Kasi hindi naman ganun kamodelo yung nakita ko eh. Pero okay na. Kasi hindi ko naman kailangan ng napakataas na model. Kasi para sa kaalaman ng lahat, pag mas mababang modelo or mas lumang modelo ng sasakyan, mas mababa yung insurance. Pag sobrang bago, eh mas mataas. Malaking bagay na rin naman yung... Ayun, parang ganito siya. Parang ganito siya na model. Yan, parang ganyan. Pero kulay white. Yung wala akong nakikita dito. So, I don't know kung nandito na ba siya or wala pa. Sinilip ko lang. Kasi dito siya nakikipag-meet. Eh, wala pa akong nakikita dito yung Honda CR-V na white. Bumaba lang ako. Sinilip-silip ko lang sa paligid. So, antay-antay na lang ulit tayo doon sa sasakyan kasi naulan eh. Malakas ang ulan. Ayun, hindi na makita yung labas. We are still waiting dun sa sasakyan na dumating. Nag-message siya, hindi pa daw siya makapunta ngayon. Sabi niya mga 15 minutes. Kung maantay daw namin siya, so antay na lang namin siya dito. Kung hindi magkakasundo sa deal, saka kami pupunta ng... may mga kasi, may mga nasa list pa ako na isinave na pwede naming i-meet up. So yun yung pagpipilian namin. Kung hindi magkasundo dito sa i-meet namin ngayon. Yun na siya guys. I think yun na yun oh. Yan. Yun na nga siya. Oh, yan na siya guys. Check natin yung sasakyan. Antayin lang natin kung saan siya makapark. Magpapark siya dito sa tabi. Dito siya magpapark. So ito siya guys. Yan. Again, puts a lot of stuff here. Nice. Sit Peanut, bili. Ano? Diyan ka muna. Ay, malawak yung niya. No. Maganda, malawak. Gusto mo makita? Ako nakita ko. Hindi, ito mo to. Ang ganda ng loob. Anong usap niyo? Mamaya, Oo. Pasok ka, umupo ka. Okay lang ba? Oo, okay lang, okay lang. Oh. Tama yung likod. Lawak, di ba? A few moments later. So, may pupuntahan pa kaming isa. Okay naman yung usap namin. Bale, ang usapan namin ay bukas magkikita uli kami. May titingnan lang kami ngayon dito para makompare namin. Pero wala muna akong i-close deal. Pero bukas, kung halimbawa hindi maging maganda yung pupuntahan namin ngayon, bukas magkikita kami, baka magkabayaran na. Kasi hindi ko na siya drenite test. Chinek ko na lang yung overall appearance, inside and out. Para sa akin, 95% okay na sa akin. Kaya lang sa price, medyo di kami nagkasundo. Pero sabi ko sa kanya, I will let you know bukas. So sa ngayon, may pupuntahan kami. Ito, dealership na to. Pero sabi ko nga sa inyo, wala akong planong kumuha ng ng masyadong mahal. Yung pasok lang sa budget. Kasi ayoko nga magkaroon ng obligations na matagal kong uhulugan o babayaran. Kasi ang hinahabol ko talaga is yung peace of mind na alam niyo yung anything happen, wala tayong hinuhulugan na sasakyan. Ang gusto ko kasi, yung tipo bang kahit na malay off tayo, mawalan tayo ng trabaho, kung ano-ano man ang mangyari, wala tayong hinuhulugan, wala tayong binabayaran. Tsaka yun nga, sabi ko nga sa inyo, pag masyadong brand new, mas mataas yung insurance. Hindi ko naman kailangan ng brand new. Ang mahalaga lang is yung maayos at mas maluwag. Kasi nga, parang tumatagal, sumisikip na itong sasakyan na to sa amin. May mga lakad kami na parang hindi na makakilos yung mag-ina ko. Dito? Dito ba? So we are now here guys. Ayan. Magpapabudol na tayo. Hindi. Hindi tayo magpapadala sa bugso ng damdamin. Tingin-tingin lang tayo. Kung talagang hindi magkasundo, uuwi tayo kahit wala tayong dala.
So, let's see. 5 hours later. Yun nga guys, so nakalabas naman tayo ng buhay. So, wala namang ibang kinuhang info sa akin. Basta kumuha ako ng sample computation kasi I know na nakakababa ng credit history once na nag-shop around ka sa mga dealership. So, nakuha ko yung sample computation. So, mako-compare ko siya doon sa kausap ko kanina. And we have decided na pag-aralan muna, pag-isipan muna. Kasi hindi muna ako nagbigay ng masyadong maraming info. Sabi ko nga sa kanila, gusto ko kung papasok ako sa ganitong bayarin, yung talagang matatapos ko sa dami ng bad experience ko sa mga kasama, kakilala, kaibigan, mga lumalapit sa atin na yung sasakyan kinuha nila sa dealership at ang ending napauwi sila, ibinalik lang nila yung sasakyan. So wala namang ibang info na kinuha sa akin. Kumuha lang ako ng sample computation kung gaano katagal yung term, kung magkano yung bi-weekly, and then pag-aaralan ko kung magkano kapag may down payment, kung zero down payment. So pag uwi, pag-aaralan ko. Pero sa totoo lang, dediretsuin ko na kayo. Parang mas preferred ko talaga na bili na lang yung kausap ko kanina ng cash. So wala na akong isipin, tapos na yung problema. Wala pang masyadong mga ito kasi madami talaga siyang patong. So ngayon, dito kami sa Langley, mamamasyal na lang kami. So good thing, nakalabas tayo ng buhay. Sabi ko nga sa kanila, ibahin nyo ako, kanong kausap ko kanina yung nasa loob. Sa dami ng kakilala ko na pumasok ng dealership, hindi na nakalabas ng buhay. Pag uwi, dala na yung sasakyan. So ako, nakontrol ko yung sarili ko. So can you imagine, napakaraming sasakyan dito. Hanggang dun sa likod at dun sa tagiliran. Talaga matutokso ka kapag na dito ka sa dealership. Pero ako, nakontrol ko yung sarili ko na hindi ako kumuha ng sasakyan. So, ikaw pa rin sa 2026 and sa mga susunod na araw, malalaman nyo kung makukuha ko yung kausap ko kanina umaga kasi bukas pa kami mag-meet para bayaran ko yung sasakyan niya. Pero syempre, dahil bukas pa nga, baka magbago pa yung isip nun. Sabi ko nga sa kanila, kina misis at saka doon sa anak ko, hanggat di natin hawak yung sasakyan, baka mag-iba yung decision ng kausap natin, baka taasan yung price or hindi na ibenta. So let's see, i-update ko kayo sa mga susunod na araw kasi ayoko talagang pumasok sa ganitong bayarin. Nadito na lang din tayo, so humingi na ako ng sample computation. Wala naman siyang ibang hiningi sa akin. Walang mga bank account or something na hindi na chinek yung credit history ko. Wala as in wala. Kasi sabi ko, wag nyo nang gawin yan kasi nga, I know na nakakababa ng credit history once na nag-shop around ka sa mga ganito. So yun lang guys, don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano updated kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. Praise God, nakalabas tayo ng buhay kasi kadalasan nga ng mga kilala kung pumapasok sa mga dealership, pag uwi, dala na yung sasakyan. So see you guys sa next vlog, bye bye!